kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang imbestigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Magandang araw sa mga kapwa ko Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa video natin ngayon, hindi muna batas ang topic natin dahil ang pag-uusapan natin ay ang rally ng Iglesia ni Cristo. Specifically, pag-uusapan natin kung ang pagrarally ba ng Iglesia ni Cristo ay pamumulitika lamang. Full disclosure po, ako po ay isang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay handog at may tungkulin sa lokal at sa distrito. At gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung saan kami nanggagaling at ano yung basihan namin para magsagawa ng rally. Unang-una po, ang pagrarally ay bahagi ng freedom of speech, expression, and the right to peaceably assembly na ginagarantiya ng Section 4, Article 3 ng 1987 Constitution. At kahit kami ay kabilang sa isang religious organization, bilang Pilipino may karapatan pa rin kami na ipahayag ang aming hinanaing sa gobyerno sa pamamagitan ng rally. Ang pagsasagawa namin ng rally ay hindi na isang bagong bagay. 1960s pa lang po, nagsasagawa na ng rally ang Iglesia ni Cristo. At isa sa mga dahilan kung bakit kami nagsasagawa ng rally ay upang protektahan ang aming religious freedom. Ang isang halimbawa dyan ay yung paglaban namin sa House Bill number 13043 or the Religious Instruction Bill. Pero mas kilala ito sa pangalang Cuenco Bill na hango sa pangalan ng sponsor ng House Bill na ito na si Representative Miguel Cuenco. Para sa information lang nakararami, si Miguel Cuenco ay dating representative ng Cebu noong 1965. Kapatid niya si Jose Maria Vicente Cuenco na isang pare na nagsilbing Archbishop ng Haro, Iloilo. Now, the eldest son of Mariano Albao, Jose Maria Vicente, was a priest who later became Archbishop of Haro and served in this position from 1945 to 1972. While Mariano Albao's next son, Mariano Jesus Cuenco, is the first in the family to join politics. His younger brother, Miguel Cuenco, also became a congressman of the same district where he was serving. So sa family background pa lang ni Miguel Cuenco, kitang-kita na ang kanyang inclination para sa Roman Catholic faith. At noong 1965 nga, si Miguel Cuenco ay naging sponsor ng House Bill number 13043 or the Religious Instruction Bill na may layon na gawing mandatory ang pagtuturo ng Catholic teachings sa public school. Ang layunin ng Cuenco Bill ay pilitin, compulsory na ang pagdalo sa katisismo. Ang nagtuturo katikista pa yung mga madre, darating kuminsan mga pare, para turuan sila yung pamamaraan ng Katolik. So ang practical effect ng Cuenco Bill ay sinusulong nito ang Katolisismo above all other religions sa public schools. Pero labag ito sa paragraph 7, section 1 ng Article 3 ng 1935 Constitution na umiiral ng panahon na yon dahil ipinagbabawal nito na magkaroon ng isang batas na nagbibigay preference sa isang relihiyon. Kaya nagkaroon ng malawakang protesta ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan laban sa Cuenco Bill. At dahil labag nga ang Cuenco Bill sa Saligang Batas ng Pilipinas, nakilahok din ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga kilos protesta upang mapigilan ang pagpasa ng Cuenco Bill. Noong March 29, 1965, noong nakatakdang pagtibayin sa mababang kapulungan ang nabanggit na panukalang batas, ay nagsagawa ng demonstrasyon sa harap ng gusali ng Kongreso ng Pilipinas doon sa Maynila ang mga mag-aaral na Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang universidad sa Maynila at mga karating nitong bayan at lungsod. Sa awa ng Ama, hindi na ipasa ang Cuenco Bill at nabulok na lang ito sa Kongreso. Ang pangyayaring ito ay patunay na hindi kami basta-basta makikilahok o magsasagawa ng rally unless may pinaglalaban kami. Lalong-lalo na kung ang pinaglalaban namin ay ang aming religious freedom. Another reason kung bakit kami nagrally ay kapag kami naman ang ginigipit ng gobyerno. Ang halimbawa dyan ay yung rally namin noong 2015 laban kay dating Secretary of Justice Laila de Lima. Kasi noong mga panahong iyon, nagkaroon ng isyong pamilya ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo.
Kung maaalala ninyo, naglabas ng video ang kapatid ng Ka Eduardo na si Angel Manalo na humihingi daw sila ng tulong dahil nanganganib daw ang kanilang buhay. Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD at Kateni. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Kaya pinuntahan ng mga pulis si Angel Manalo sa kanilang bahay upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Pero nung pinuntahan ng mga pulis si Angel Manalo, sinabi niya na hindi naman pala nanganganib ang kanilang buhay at ligtas naman pala sila doon sa kanilang bahay. At isa sa sumausaw sa issue na ito ay si Isaiah Samson Jr. na dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Isaiah Samson, dinitain daw siya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng 1 linggo. Kaya nag-file si Isaiah Samson Jr. ng illegal detention laban sa mga matataas na ministro sa Iglesia. Pawang kasinungalingan at paninira lang. Ito ang reaksyon ng mga opisyal ng Iglesia ni Cristo sa kasong illegal detention na isinampa sa kanila ng kanilang dating ministro na si Isaiah Samson Jr. sa kanyang sinumpang salaysay. Inilagay umano siya sa house arrest at kinuha ang pasaporte nilang mag-anak. At ayon sa Article 267 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act No. 7659, kapag ang illegal detention ay lampas ng 3 araw, ang penalty ay reclusion perpetua o pagkakabilanggo ng 20 years at 1 day hanggang 40 years. At ayon sa Section 5, Rule 114 ng Rules of Criminal Procedure, kapag ang kaso ng isang akusado ay punishable ng reclusion perpetua, hindi siya pwedeng magpiyansa kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Ibig sabihin, kapag ang isang akusado ay may kaso na illegal detention, hindi siya basta-basta makakapagpiyansa kasi magkakaroon muna ng bail hearing upang malaman kung malakas bang ebidensya laban sa kanya. At sa buong panahon ng bail hearing, ang akusado ay nakakulong. Kaya hindi biro yung illegal detention na kinaso ni Isaiah Samson sa mga matataas na ministro sa Iglesia ni Cristo. Dahil hindi sila makakapagpiyansa ng basta-basta kapag umakyat ito sa korte. Ang problema, napag-alaman ng Iglesia ni Cristo na binibigyan pala ni then Secretary of Justice Laila De Lima ng special attention ang illegal detention case ni Isaiah Samson. Ang pagsusulong ng reklamong inihain ni Samson ay napag-alaman namin na nagawa sa ilalim ng pamamatnubay ni Secretary Laila De Lima sapagkat labis at hindi pangkaraniwan yung atensyon na iniyukol niya. Ano kaya ang motibo niya? Siya pa mismo ang personal na nag-asikaso sa nasabing reklamo. Kung motibo lang pala ang pag-uusapan, hindsight is 2020 kasi alam na natin nung panahon na yon ay may plano na pala si Laila De Lima na tumakbo bilang senador. In fact, yung araw na nagrally ang Iglesia ni Cristo sa harap ng Department of Justice ay yung araw ng birthday ni De Lima kung saan nagpahapyaw na siya na tatakbo siya bilang senador. Nag-uumapaw sa kasiyahan ng Secretary of Justice. Araw niya ito talaga. Dagsa ang mga bisita at walang tigil ang pagdating ng mga pagkain. Nag-security check na rin ang Presidential Security Group. Darating daw si Pinoy at may espesyal na pagbati kay De Lima. Pero biglang dumami ang mga nakaabang na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa labas. Maya-maya pa pack up ang PSG. Hindi natuloy ang Pangulo. Pero tuloy ang party ni De Lima at lahat ay nakaantabay sa kanyang speech. Nung unay, nagpakipot ito. Di daw niya alam kung paano sasabihin ang kanyang plano. Sasabihin ko na ba? Shall I make a categorical statement now? Pero nung ganito na ang pagpapakilala sa kanya, The future Senator Laila De Lima! sabi ni De Lima, ayaw niyang madismaya ang kanyang mga taga-suporta kaya bumanat na ito ng unang sigwada ng kanyang pagkakandidato. Life is all about getting to a destination. Am I there yet? And I guess the answer is nope. I'm not there yet. We have yet to get from point J to point S. Dahil nga sa aming pagkakaisa sa pagboto, hindi mahirap na isipin na plano talaga ni De Lima na gipitin ng Iglesia ni Cristo para pilitin ng pamamahala na suportahan siya sa kanyang kandidatura. Kasi bakit niya bibigyan ng preferential attention ng mga kaso laban sa Iglesia kung wala siyang planong hawakan sa leeg ang Iglesia, lalo na't balak niyang tumakbo bilang senador noong 2016 elections. Kaya bilang protesta sa planong gawin ni Laila De Lima noong mga panahong iyon, nagkaroon ng malawakang rally ang Iglesia laban sa mga tao ng gobyerno na may balak gamitin ang kaisahan ng Iglesia para sa kanilang pansariling interes.
Pero makalipas ang ilang araw, nagbigay ng pahayag ang kapatid na Bienvenido Santos na nagsasabing tapos na ang aming pinaglalaban dahil nagkaayos na ang gobyerno at ang iglesia. Mga mahal na kapatid sa Iglesia ni Cristo, nais po naming ipabatid sa inyong lahat na nagkausap na po ang panig ng Iglesia at ang panig ng pamahalaan. At sa pag-uusap na ito ay nagkapaliwanagan na po ang dalawang panig. Kaya payapa na po ang lahat. Pero kung hindi kaagad nagkaliwanagan ng gobyerno at ang iglesia, handa kaming tumagal sa EDSA kahit na 1 linggo pa. Kasi nung panahon na yun, bumabahan ng pagkain. Kaya walang nagugutom. Maski mga pulubi sa daan, nakakakain sa dami ng pagkain na pinapadala ng pamamahala. Bukod doon, mas maraming kapatid ang makikilahok sa rally kasi pati ang mga kapatid mula sa probinsya at ibang bansa papunta na sana ng Maynila. Anyway, ang resulta ng rally ay nag-resign si Laila de Lima bilang DOJ Secretary para mag-focus sa kanyang kampanya bilang senador. Kaya nagkaroon ng patas na pagdinig sa kasong isinampa ni Isaiah Samson. Eventually, lumabas din ang katotohanan na walang matibay na ebidensya si Isaiah Samson sa kanyang mga akusasyon laban sa iglesia. Kaya, binasura ng Department of Justice ang mga reklamo ni Isaiah Samson laban sa pamunuan ng iglesia. Kaya hindi kami papayag na gamitin ng sino mang tao ang kaisahan ng iglesia para sa kanilang pansariling interes. Kung kami ay gigipitin ng gobyerno o kung sino mang tao, hindi kami matatakot na ihayag ang aming damdamin sa pamamagitan ng isang kilos protesta. At syempre, yung huling rally na ginawa namin ay noong January 13, 2025. Ang akala nga ng marami, kaya kami nagrally noong panahong iyon ay para pigilan ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi. Bago kasi ang rally, nagkaroon na ng bali-balita na balak ng Kongreso na i-impeach si VP Sara. Pero naglabas ng pahayag si President Bongbong Marcos na hindi dapat ituloy ang impeachment case laban kay VP Sara dahil hindi naman ito ikakaangat ng buhay ng mga Pilipino. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all of that, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. And I agree with PBBM. At that time, si VP Sara walang posisyon sa gabinete ng presidente, kaya hindi siya gumagawa ng kahit anong policy para sa Pilipino. So kahit ma-impeach si VP Sara, hindi ito ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. In fact, kapag natuloy ang impeachment, mahati pa ang focus ng Senado at ng Kongreso. Imbis na ibuhos nila ang panahon nila sa paggawa ng batas para sa Pilipino, pagtutuunan nila ng pansin ang impeachment case ni VP Sara na hindi naman talaga ikakaangat ng Pilipinas. At sumang-ayon din ng Iglesia sa opinion ni PBBM na walang magandang maidudulot ang impeachment case ni VP Sara. In fact, ang buong National Rally for Peace ng Iglesia ay nagmula dahil sa sinabing ito ng ating Pangulo. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. Ang masakit lang dito ay noong January 15, 2025, nag-post si then Chief Presidential Legal Advisor na si Juan Ponce Enrile sa kanyang Facebook account. Sa kanyang Facebook post, ipinalabas ni Enrile na nagrarally ang iglesia para suspindihin at amyendahan ang probisyon ng Constitution pagdating sa impeachment process, which is hindi totoo. Pero ang masaklap dito ay sinang-ayunan ni PBBM ang sinabi ni Juan Ponce Enrile. Kaya lumalabas tuloy na ang rally ng Iglesia ni Cristo ay para nga amyendahan ang saligang batas ng Pilipinas pagdating sa impeachment case ni VP Sara. Your thoughts on JPA's thoughts on impeachment and the INC rally? Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country, and he's right. There is a consequence to. There will be a precedence
and it will be very problematic. Kaya lang naman nagrally ang iglesia nung panahon na yon ay para suportahan ang pahayag ni PBBM na hindi ikakaangat ng Pilipino ang pag-impeach kay VP Sara. Pero dahil sa pagsang-ayon ni PBBM kay Juan Ponce Enrile, lumalabas tuloy na ang layunin ng iglesia ay isuspende ang probisyon ng 1987 Constitution para sa impeachment case ni VP Sara, which is hindi naman talaga totoo. So dyan palang makikita na natin kung anong klaseng paninindigan meron ng ating presidente pagdating sa mga issue ng Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nagkakaganito ngayon ang buong Pilipinas at mga Pilipino. Kulang sa political will ang ating presidente. Meron ngang ginawang Independent Commission on Infrastructure ang Pangulo para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Pero hindi naman isinasa publiko ang mga hearings nito. So hindi rin malalaman ng publiko kung sino ba talaga ang mastermind ng mga flood control scam. Malay ba natin kung sarsela lang talaga ang investigasyon ng ICI para pagtakpan ang matataas na tao sa gobyerno. Meron nga mga public hearings sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Pero imbis na makinig at suriin ang bawat testimonya ng resource persons, ginagawa pa nilang sinungaling ang mga witness sa korupsyon ng gobyerno. So imbis na mahikayat ang ibang witness na lumabas, nagdadalawang isip na tuloy sila kasi baka sila naman ang gawing sinungaling. Kaya ngayong November 16, 17 at 18, political will naman ng Pilipino ang ipapakita natin sa gobyerno. Isa publiko dapat ang mga pagdinig tungkol sa anomalya ng korupsyon sa Pilipinas para makasigurado ang taong bayan na walang exception sa investigasyon na ito. Lahat ng korap dapat managot. Lahat ng kasabwat dapat nakulong. Bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang isang kanta mula sa Heidi's Jam na may pamagat na Pilipinas, okay ka lang ba? ka lang ba? Pilipinas, kamusta na ba? Manluloko dito, sobrang dami na manggagancho, kurap at iba pa. Sinisisa kaming nasa baba, pinagdiskitahan, wala kaming magawa. Sige-sige na nanakaw nila, ganda ng Pilipinas, mapapaubos na. Dating pansinin ang nangyayari sa ating bayan, buksan ang paningin. Dahilan ba ito ng mga bilihin o sa mga lumipas na gobyerno sa atin? Sinungaling na bibig iniharap sa amin, hindi nyo ba naririnig? O sadyang bingi-bingihan lang sa amin? Pilipinas, okay ka lang ba? Pilipinas, kamusta na ba? Manluloko dito, sobrang dami na manggagancho, kurap at iba pa. Pilipinas, okay ka lang ba? Pilipinas, kamusta na ba? Manluloko dito, sobrang dami na manggagancho, kurap at iba pa. Droga, ba't nakakapasok ka pa rin? Tugisan, hulihin, sino ang salarin? Kung pera lang ang nasa isip natin, malulunod tayo sa ating mithiin. Droga, tugisan, kung pera malulunod. 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 Kaya tigilan nyo na hanggat
maaari pa. Sinisira niyo lang imahe ng ating ina. Mahal na Pilipinas, kayo puro dayo na. Mga taga dito na sa ibang bansa. Kasi sinungaling na bibig iniharap sa amin. Hindi nyo ba naririnig? O sadyang bingi-bingihan lang sa amin. Pilipinas, okay ka lang pa? Pilipinas, kamusta na ba? Manloloko dito, sobrang dami na. Manggagancho, kurapa, iba pa. Sinisisa kaming nasa baba. Pinagdiskitahan, wala kaming magawa. Sige-sige na nanakaw nila. Ganda ng Pilipinas, mapapaubos na. Pilipinas, okay ka lang ba? Pilipinas, kamusta na ba? Naman luloko dito, sobrang dami na. Manggagancho, kurapan, ibo pa. Sensya Pilipinas, puro na lang ganto ang nangyayari sa iyo. Pilipina't Pilipino, samahan niyo ako. Kausapin natin ang lupa ng ating dugo. Pilipinas, okay ka lang pa? Pilipinas, kamusta na ba? Manloloko dito, sobrang dami na. Manggagancho, kurapan, iba pa. Pilipinas, okay ka lang ba? Pilipinas, kamusta na ba? Manloloko dito, sobrang dami na. Manggagancho, kurapan, iba pa. Pilipinas kong minamahal. Oh, 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 oh. Pilipinas kong minamahal.